Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa na namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Wow! Ang ganda po pala ng bahay ninyo, Ma'am Leticia. Hindi po ako makapaniwala na dito kami titira. Aanhin naman namin ni Omar ang malaking bahay kung dalawa lang kaming titira dito. Kaya nga naisipan namin mag-ampun para sumigla ang bahay na to. Pinamana pa to ng nanay ko Kaya nakikita nyo naman na antigo ang mga kagamitan. Mag-iingat lang kayo para hindi kayo makabasag ha. Opo, Ma'am Leticia. Naku, nanay na ang tawag nyo sa akin. Di ba simula ngayon, mga anak na namin kayo ni Omar? Ay, oo nga po pala. Oh, halina kayo sa kusina. Inihanda ko na yung tanghalian natin. Alam kong gutom na kayo Oh, itong inihaw na manok, Novem. Di ba paborito mo to? Salamat po, Ma'am. Ay, Nanay Leticia po pala. Hindi na po kami makikipag-agawan ng pagkain sa mga ibang bata. Doon po kasi sa bahay ampunan, hati-hati po kami sa ulam. Madalas po, binibigay ko pa yung parte ko kay Maya. Kasi konti lang naman po ang pagkain namin doon Dito, marami kayong makakain. Basta susundin nyo lang ang mga pinag-uutos namin ng Tatay Omar ninyo. Sama ang nanay Leticia nyo mga bata. Ang ayoko lang, yung matigas ang ulo at pasaway ha. Madali lang naman kaming kausap Lalo na ako. Oh, kain lang kayo ng kain hanggat may masarap na pagkain sa hapag. Dahil hindi sa lahat ng oras, makakatikim tayo ng masarap na ulam, di ba? Palabiro tong si Omar, mga bata. O Maya, dagdagan mo pa ang ulam mo. Marami pa rito. Ikaw, Novem, gusto mo pa ba ng kanin? Sige po. Maraming salamat po sa pag-ampon ninyo sa amin ni Maya. Dahil sa dinami-dami ng mga bata po na naroon sa bahay ampunan, kami po ang napili ninyo. Napakaswerte po namin. Nakikita ko kasing masipag kayong mga bata. Tsaka, hindi naman kayo mapaghiwalay na magkapatid. Kaya mas mainam na dalawa na kayo ang ampunin namin. Tama na naman ang nanay Leticia nyo. Ay, siya nga pala. Sa susunod na linggo, isasama namin kayo sa farm namin. Papasyal namin kayo. Marami kaming alagang hayop doon. Tulad ng baka, baboy, manok, itik. Di ba mahilig kayo sa mga hayop, Novem? Opo! Natitiyak kong magugustuhan mo ron. Excited na po kami makapunta sa farm ninyo! 5 taon ng ulila ang magkapatid. Buhat ng mamatay ang kanilang mga magulang nang maaksidente sa bus na sinasakyan ng mga ito. Walang kamag-anak na gustong mag-alaga sa kanila, kaya't napadpad sila sa bahay ampunan. Hindi sapat ang ibinibigay na donasyon ng mga tao sa bahay ampunan, kaya't tipid ang pagkain ng mga bata. Sa tuwing may gustong umampun sa mga batang naroon, ay agad na inaasikaso ng social worker. Nang sa gayon ay merong uuwi ang bagong pamilya ang mga bata. Dahil sa mabait ang mag-asawang Omar at Leticia, agad silang inaprubahan ng social worker na umampun sa magkapatid. May disenteng bahay at may kakayahan ng mag-asawa na pag-aralin ng mga bata. Magandang pakikitungo ng mag-asawa kina Novem at Maya. Hanggang sa dumating ang araw na tumungo sila sa farm na sinasabi ni Omar. Sakay ng kotse, naglakbay sila ng ilang oras. Hanggang sa mapadpad sila sa lugar na malayo sa kabahayan. Tanging bundok at mga puno lamang ang kanilang nadadaanan. Ang layo po pala ng pupuntahan natin, Tatay Omar. Ay, oo. Pero sigurado ako magiging masaya kayo pagdating natin doon. Hinihintay ka na ng mga alagang hayop. Talaga po? Huwag po kayo mag-alala.
Tutulungan ko po kayo sa farm ninyo. Alam mo, may poultry ako ron. Ikaw lang ang magsasawa sa itlog. Kahit araw-araw nyo pang ulam ang itlog, walang problema. Oh, nakikita mo ba yung gate na yun? Diyan tayo papasok. Yan na ang entrance sa farm namin. Grabe po! Ang lawak po pala! Tsaka, may nagbabantay po! Oo, meron. Para hindi makapasok ang mga magnanakaw. Oh, nandito na tayo. Sige na, bumaba na kayo. Napatingin pa si Novem sa payat na binata na nagpapakain ng mga baboy. Halatang hindi ito pinapakain ng maayos. Nakasuot din ito ng lumang damit at mababanagang pagod sa mukha nito. Nagtama ang kanilang paningin at napansin ni Novem na umiling-iling ang lalaki. Dumiretso sila sa bahay upang ilagay doon ang mga gamit. Napansin ng binatilo na maraming mga batang naroon ang siyang nagpapakain ng mga hayop. Tatay Omar? Bakit po mga bata po ang nag-aalaga ng mga hayop? Ha? Ay kasi gusto nila magtrabaho rito. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan nyo sila sa gawain dito sa bukid. Sige na. Tulungan mo na si Allen sa pagpapakain ng baboy. Ayoko nang tatamad-tamad dito eh. Opo, tay. Hoy, Omar, dahan-dahan lang. Kararating lang natin, utusan mo na agad ang bata. Huwag mo naman takutin. Tapos na ang pagkukunwari. Hindi ako sanay na magbait-baitan sa mga batang to eh. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Simula ngayon, dito na kayo titira. Magtatrabaho kayo rito sa farm. Hindi kayo makakakain hanggat hindi nyo sinusunod ang pinag-uutos ko. At kung matigas ang inyong ulo, lagot kayo. Maliwanag ba? Pero ang sabi niyo po, ipapasyal niyo lang po kami ni Maya. Leticia, ikaw na nga magpaliwanag sa batang to. Baka masapak ko pa to eh. Diyan na nga kayo. Gusto ko na muna magpahinga doon sa kubo. Dito na kayo magtatrabaho magkapatid. Huwag ka nang paulit-ulit, Novem, ha? Dahil naiirita ako sa batang makukulit. Makakasama mo na ngayon ang mga batang yan. Ang gusto ko, ayusin nyo ang trabaho ninyo. Sige na, puntahan nyo na si Allen at tulungan nyo siya sa pagpapakain ng mga baboy. Ang nooy masayang muka ay napalitan ng pangamba. Kahit naguguluhan may tinungo na lamang nila ang babuyan kung saan naroon si Allen. Palingon-lingon pa si Novem sa kinaroroonan ni Leticia. Ngunit napansin niyang kinakausap ng babae ang mga lalaki nakita niyang nagbabantay sa farm. Kuya, tutulungan ka na namin ni Maya sa pagpapakain po ng baboy. Bagong biktima kayo ng dalawang yun, oh. Naniwala kayo sa mga pangako nila at matatamis nilang mga salita. Pero demonyo sila. Ginagawa nila kaming alipin dito. Sinasaktan at ginugutom pag di namin ginagawa yung pinag-uutos nila. Kuya, inampun din ba nila kayo? Mamaya na tayo mag-usap. Baka marinig nila tayo. Hindi pa nila tayo pakainin. Ayusin nyo ang pagpapakain sa mga hayop, ha? Kung hindi, malilintikan kayo sa akin! Hoy! Novem! Halika nga rito! Doon ka sa manukan. Tulungan mo si Nico sa paglalagay ng feeds, ha? Kailangan mo matuto ng lahat ng gawain dito sa farm. Opo, tay. Anong tay? Tay-tay ka dyan. Boss Omar, tawag mo sa akin. Sampakin pa kita dyan eh. Pigilang iyak ni Novem habang hinihila siya ni Omar patungong manukan. Samantalang si Maya naman ay sumusunod sa kapatid. Napalunok ng sariling laway si Novem nang makita niya na binabatukan ng isang lalaki ang binatang si Nico dahil nabasag nito ang isang itlog. Dito sa poultry, ingatan nyo ang pagkuha ng mga itlog para hindi mabasag. Ha? At saka, tuturuan ka kung paano ang tamang pagpapakain sa mga manok at ibang mga alagang hayop dito. Ay, di ba mahilig naman kayo sa mga hayop? Ha? Kaya magtrabaho ka na maayos kung gusto mong makakain kayong magkapatid, ha? Naiintindihan mo ba ako? Ha?
Opo. Okay, sige na. Trabaho na kayo. Para naman may pakinabang kayong magkapatid. Malaki-laki rin ang nagastos namin sa inyo. Kaya bumawi kayong dalawa. Ha? Hindi na napigilan ni Novem ang mga luhang pumatak mula sa kanyang pisngi sapagkat nararamdaman niya ang hirap na pinagdadaanan ng mga batang naroon. At yun din ang gagawin sa kanilang magkapatid. Mula umaga hanggang hapon ay halos hindi sila makapagpahinga. Dahil matapos ang isang gawain ay may pinag-uutos na naman sina Omar at ang mga lalaki nagbabantay sa farm. Tila walang katapusang trabaho. Tanging pagkain lamang ang kanilang pahinga at sa tuwing papatak ang 6 ng gabi. Doon sila natutulog sa isang silid na tila mga hayop na nagsisiksikan. Habang nakahiga, napasulyap si Novem kay Allen. 19 na taong gulang na ito at ang binata ang pinakamatanda sa lahat ng 10 batang naroon. Kuya, Ah, matagal ka na ba rito? mga 10 taon na siguro. Ako ang unang dinala rito. Tapos ang siniko. Hanggang sa may mga sumunod na. Ilang taon ka na ba? 11. Ito pong si Maya, 8 taon. Galing ka rin ba sa bahay ampunan, kuya? Hindi. Sa lansangan kami noon ng kapatid kong si Rono na mamalagi. Lumayas kami sa bahay namin dahil hindi na namin masikmura yung pananakit ng kinakasama ni nanay. 9 na taon lang ako noon. Si Rono naman, mga 5 yata. Sinabi ni Leticia na aampunin na lang daw niya kami dahil wala na silang anak. Sa umpisa ayaw namin kasi natatakot kami sumami. Hanggang sa araw-arawin niya kaming pinupuntahan sa labas ng simbahan at binibigyan ng pagkain. Ang hindi namin alam, mas impyerno palang sasapitin namin sa kamay nila. Nasaan na po si Ronron? Binenta sila sa mag-asawang dayuhan. Hanggang ngayon wala pa akong balita sa kapatid ko. Tumakas na tayo, kuya. Hindi ka makakatakas ng ganun kadali. Nakikita mo ba yung mga bakal na bakod? Nangunguryente yun. Huh? At kapag nahuli ka nila, bugbog saradong aabutin mo. Ilang beses na ako nagtangkang tumakas, pero hindi pa rin ako nakakalabas dito. Kundi sakit lang ang inabot ko. Teka, may paparating. Matulog na tayo. Bumukas ang pintuan ng silid at tinignan ni Omar kung kumpleto roon ang mga bata. Napangisip pa ito ng matanaw sina Novem at Maya na nakahiga kasama ang ibang batang pinagtatrabaho nila ng walang bayad. Gawain nilang mag-asawa na hikayatin ang mga batang lansangan o di kaya'y ang mag-ampon galing sa mga bahay ampunan upang pagkakitaan ng mga ito. Marami na rin silang batang ibinenta sa mga dayuhan kapalit ng pera. Yang si Maya, sigurado kung marami ang bibili sa kanya. May itsura yung batang yan eh. Kailan mo babalak hanapan ng buyer yan? Kating-kating na tong kamay ko na makahawak ng malaking pera eh. Wala pang kumukontak sa akin eh. Bukas, tatawagan ko yung mga kakilala ko. Baka meron sa kanilang interesado sa batang yan. Sige, ikaw ang bahala. Malakas ang kabog ng puso ni Novem nang marinig ang usapan ng mag-asawa. Ilang sandali sinarado ni Omar ang pintuan, kaya't hindi na naman mapigilan ni Novem ang mapaiyak at niyakap ang kapatid. Ayokong magkalayo kami ni Maya. Kailangan namin makatakas dito. Kahit anong gawin natin, wala pa rin tayong laban sa kanila. Dahil malakas sila at may mga baril. Hindi sila magdadalawang isip na patayin tayo. Patulog ka na lang. Marami pa tayong trabaho bukas. Kagaya ng inaasahan, 5:00 pa lamang ay ginising na sila ni Roger, ang pinsan ni Omar. Ito ang pinagkakatiwalaan ng mag-asawa sa tuwing wala ang mga ito sa farm. Si Roger din ang madalas na nananakit sa mga bata sa tuwing nagkakamali ang mga ito. Habang nagigib ng tubig, hindi sinasadyang madula si Novem, kaya't tumilapon ng isang balde ng tubig sa nag-uusap ng mga lalaki. Dahilan na magalit ang mga ito. Aray! Di ba sinabi ko na sa'yo mag-iingat ka? Tatanga-tanga ka naman eh. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Sinadya mo man o hindi, wala akong pakialam.
Tingnan mo yung ginawa mo sa amin! Ha? Aray, tama na po! Boss Omar, hindi na po talaga mauulit! Hindi ka kakain mamayang tanghalian. Hanggang maghapunan dahil yan sa katangahan mo. Pero, paano po ako makakapagtrabaho ng maayos kung hindi po ako kakain? Problema mo na yan. Ayusin mo ang trabaho mo para hindi kayo napaparusahan. Kinuwelyuhan pa nito ang binatilyo at binalibag sa lupa. Ganun na lamang ang iyak ni Novem habang dahan-dahang tumayo. Dali-dali siyang nilapitan ni Maya at Allen upang tulungan. Ngunit sinigawan sila ni Omar, kaya't natigilan ng mga ito at hinayaan na lamang si Novem. Habang kumakain ang ibang bata, ay nakaupo lamang sa sulok ang binatilyo at pinagmamasdan ng mga baboy na kumakain. Ngunit nagulat siya nang kalabitin siya ni Allen at pasimpleng ibinigay sa kanya ang 2 pirasong nilagang itlog. Oh, ito. Kainin mo. Parte namin yan ni Maya. Huwag ka lang magpapalata na kumakain ka, ha? Salamat, kuya. Sige na, kainin mo na yan. Sasabihin kita kung may paparating. Dali-daling isinubo at nginuya ng binatilyo ang itlog. Muntik pa siyang mabilaukan dahil sa pagmamadali. Pabuti na lamang mayroong malinis na tubig sa timba, kaya't agad siyang nakainom. Magmula ng araw na yon, ay gano'n na lamang ang pag-iingat ni Novem upang hindi magkamali. Kinabisado rin niya ang bawat sulok ng lugar at kung kailan ang alis ng mag-asawang amo, maging ang mga tauhan nito. 1 buwan na silang nananatili roon, ngunit magkasama pa rin sila ni Maya. Kaya't nag-isip siya ng paraan kung paano makakalabas sa lugar na wari naging kulungan nila bago pa man mangyari ang kinatatakutan niya, ang ibenta si Maya. Isang gabi, nag-iinuman sina Omar at ang mga tauhan nito dahil kaarawan ng pinsan nitong si Roger. Ipinagluto sila ni Leticia ng masarap na pagkain, ngunit hindi nito binigyan ng mga bata. Madalas itlog ang ulam nila o di kay kangkong na nilagyan lamang ng asin. Hindi pa natutulog si Novem. Lumabas siya ng silid para umihi, ngunit tinawag siya ng isang lalaki dahil gusto nito magkape. Kaya't dali-dali naman siyang tinimplahan ng bata. Bahagyang napatingin pa ito sa mga susi na nakalabas sa bulsa ng lalaki bago ito pumunta sa kusina. Ilang sandali bit-bit na ng binatilyong tasa ng kape. Ngunit napangiti pa siya nang may ideyang sumagi sa kanyang isipan. Kumuha siya ng tuyong dumi ng manok at inihalo niya yon sa kape ng lalaki bago ibinigay ang tasa. Muling bumalik sa silid ang bata, ngunit pasilip-silip pa rin siya sa labas ng pintuan. Oh, bakit gising ka pa, Novem? Mamaya makita ka nila Omar. Mapapagalita ka nila. Naihi ako eh. Tsaka hindi ako makatulog sa ingay nila eh. Ano bang sinisilip mo dyan? Mahiga ka na rito. Ayun si Ponce oh. Pumasok ng banyo. Kuya, nakita mo ba yun? Inilapag niya yung mga susi sa mesa sa labas ng banyo. Tara, kunin natin. Ikaw talaga. Matulog ka na lang nga dito. Pwede na tayong makatakas. Lalo na at masayang nagiinuman sina Omar. Kuya, halika na. Pagkakataon na natin to eh. Balikan na lang natin ang ibang mga bata kapag nakahingi na tayo ng tulong. Mahimbing naman silang natutulog eh. Mahirap na. Baka mahalata tayo kapag marami tayong tatakas. Dahan-dahang kinuha ni Novem ang mga susi sa mesa. Kahit ayaw umalis ni Allen dahil sa takot na mahuli sila ng bantaya, ngunit sumunod pa rin siya sa bata. Kasama nila si Maya. May nakita silang pitakan ng nahulog kaya dinampot nila yon. Nako, kay Omar to. May pera pa sa loob. Halina kayo, hanggat wala pa si Ponce. Umepekto yung dumi ng manok na inilagay ko sa kape niya. Sana, huwag muna siyang lumabas ng banyo. Akin na yung susi. Ako na magbubukas ng gate. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ng binata ang tarangkahan. Ilang sandali nakita sila ni Ponce, ngunit bago man sila mahuli nito,
Tuluyan ang bumukas ang gate at dali-daling lumabas silang tatlo. Patakbong tinahak ng mga ito ang madilim na daan. Kinarga na lamang ni Allen si Maya sa kanyang likod upang mapabilis ang pagtakas nila. Ganun na lamang ang galit ni Omar at Leticia nang malaman na nakatakas ang tatlong bata. Hanapin niyo sila! Hindi pa nakakalayo ang mga yon! Mamaya makapagsumbong pa yon at malaman pa ng mga pulis ang ginagawa natin! Hindi basta-basta makakapagsumbong ang mga yun. Ay basta, sige, hanapin niyo sila. Tatanga-tanga na naman tong si Ponce. Nalusutan pa ng mga bata. Ay nako, nakakainis naman oh. Kung kailan naman may kukuha na kay Maya sa 1 linggo, nawala pa siya. Hala, hanapin niyo sila. Ikaw talaga, Ponce Nalusutan ka pa ng mga bata. Binatukan nito ang lalaki at padabog na pinuntahan ng silid ng mga batang natutulog. Ginising sila ni Leticia at binulyawan. Kinuha pa nito ang latigo at ipinakita sa mga bata. Dahil yun ang ginagamit nilang pamalo sa mga bata sa tuwing nagtatangkang tumakas. Samantala, humahangos na tumatakbo sila Novem at Allen habang nakapasan sa likod ng patpating binata si Maya. Nakakapagod. Magpahinga na muna tayo. Ang bigat ni Maya eh. Kuya, ayos sila oh. Hinahanap na nila tayo. Huwag ka mag-alala. Madali lang natin malalaman pag nandyan na sila. Dahil may mga flashlight silang dala. Hindi ko na rin alam kung saan ang tamang daan palabas sa lugar na ito. Pero kailangan natin makalayo sa kanila. Doon tayo pumasok sa gubat. Baka may malalaking ahas dyan, kuya. Tara na. Mas nakakatakot pag naabutan tayo ni na Omar. Dahil hindi yung titigil hanggat walang latay ang buo mong katawan. Baka nga patayin pa nila ako eh. Dahil pangalawang beses ko nang tumatakas. Nakakatakot naman dito sa gubat. Basta humawak lang kayo sa akin. Huwag na huwag kayong bibitiw. Nanginginig sa takot ang magkapatid. Ngunit naging gabay nila si Allen kahit hindi man ito alam kung saan sila patutungo. Hanggang sa madulas sila pababa at nagpagulong-gulong sa mayayabong na damuhan at bumagsak sa mga talahib malapit sa ilog. Mabuti na lamang at walang malalaking bato ang kanilang binagsakan. Aray! Maya? Novem? Nasaan kayo? Kuya, nandito po ako. Katabi ko po si Maya. Parang malapit na tayo sa ilog. Nadidinig ko yung rumaragas ang tubig. Oo nga, kuya. Isundan na lang natin yung ilog. Baka may matagpuan tayong bahay o di kaya daan palabas po sa lugar na to. Sa tingin ko, malayo na tayo sa poultry. Pagod may tinahak pa rin nilang tatlo ang daan. Binaybay nila ang ilog hanggang sa masipat nila ang isang kubo na naroon malapit sa ilog. Sumilip sa bintana si Allen at napansin nito na may mga gamit sa loob. Tanging nag-iisang kubo lamang na nakatayo sa lugar na yon. Walang tao, pero may mga gamit. Nasaan na kaya yung may-ari ng kubo na to? Pwede ba tayo magpahinga muna, kuya? Ang sakit na kasi ng mga paa ko eh. Halika, pumasok na lang tayo sa loob. Umalis na lang tayo pag dumating na yung may-ari ng bahay. Gutom na nga rin ako. Nagrereklamo na tong tiyan ko. O itong saging, kumain na kayo. Bayaran lang natin yung may-ari. May pera naman tayo sa nakukumpitakan ni Omar eh. Magagamit natin to. Ay, salamat. Nakahiga rin ako. Sana hindi na nila tayong masundan, ano? Walang niya talaga sina Omar at Leticia. Pinaniwala nila kaming mababait sila, pero masasamang tao pala sila. Babalikan ko yung ibang mga bata kapag nakapagsumbong na tayo sa mga pulis. Kailangan ko silang iligtas sa kamay ng mga hayop na yun. Matapos na kumain ng saging, ay nagpahinga silang tatlo. Dahil sa pagod ay agad silang nakatulog. Kinabukasan, tanghali na pero masarap rin ang kanilang paghihilik. Hanggang bumukas ang pinto nang pumasok ang matandang babae. Mga magnanakaw! Anong ginagawa niyo rito? Hala, gumising kayo at lumaya sa pamamahay ko! Umalis lang ako ng ilang araw aangkinin niyo na itong bahay ko! May tao! Novem! Maya! Gising! Dumating na yung may-ari ng bahay.
mamaya na. Gusto ko pa matulog. Nandito na yung matanda. Nagagalit na siya, bumanga na nga kayo. Mga batugan! Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Magsilayas kayo! Mga walang iya! Lola, hindi po kami magnanakaw. Pasensya na po kayo kung pumasok kami sa bahay niyo nang hindi nagpapaalam. Tumakas po kasi kami sa mga taong umahabol po sa amin eh. Pasensya na po kayo. Babayaran na lang po namin kayo. Pakiusap, ibaba niyo na po yung itak niyo. Tumakas! Saan ba kayo nanggaling? Buong buhay ko, ako lang ang nakatira rito. Hindi ko rin po alam kung anong lugar yun eh. Pero malayo-layo na po ang nilakbay namin, Lola. Naliligaw kayo. Sino bang umahabol sa inyo, ha? Sina Omar po at ang mga tauhan nila. Kinukulong po nila kami at pinagtatrabaho sa poultry. Pinangakuan na aalagaan pero kasinungalingan lang pong lahat ng mga yun. Madalas nila kami sinasaktan at hindi pinapakain kapag nagkakamali. Kaya ang payat-payat mo. O siya, manatili muna kayo rito. Inubos nyo na nga ang mga lutong saba ko eh. Di bale, maglalaga na lamang ako ng sagi. Ako nga pala si Shoning. Kayo, ano mga pangalan ninyo? Ako po si Allen. At itong mga kasama ko naman po sina Novem at Maya. Napayakap pa si Maya sa kapatid dahil natakot ito sa matandang babae. Sapagkat hanggang tuhod ang mahaba at puting buhok nito. May itim ang ngipin at nandidilat pa ang mga mata. Ngunit sa kabila ng hindi kaaya-ayang itsura, ay tinanggap nito ang mga bata sa muti nitong tahanan. Habang kausap nila si Lola Shoning, napag-alaman ng mga bata na masayahin ang matanda. Hindi nga lamang nakikipaghalubilo sa maraming tao, sapagkat madalas itong nilalayuan dahil sa pangit nitong itsura. Sa ilang araw na pananatili ng 3 bata sa kubo ng matanda, inasikaso sila ng matanda at naging kaibigan nila ito. Kinuha ni Allen ang pitaka at ibinigay ang pera kay Lola Shoning. Lola, ito po pala yung bayad sa pagtanggap niyo sa amin dito. Ano naman ang gagawin ko sa perang yan? Wala naman akong paggagamitan yan eh. Ang saging at kamoteng kahoy na kinakain natin, tanim ko lang naman sa paligid. Sino naman ang mga taong nasa litratong yan, iho? Mga magulang nyo ba yan? Hindi po, Lola. Hindi po sa akin ang pitaang to, kundi kay Omar, yung taong nagdala sa amin sa poultry. At siya yung bossing namin. Tapos itong kasama niyang babae, asawa niya po yan. Nakasabot din niya sa pangaalipin sa amin. May mga bata pa nga pong naiwan dun eh. Sigurado po kung kinakawawa na naman sila. Lalo na't nakatakas po kami. Gusto nyo bang makapaghiganti sa kanila? Paano po, Lola? Akin na yung litrato nila. Pahihirapan natin sila dahil masama silang tao. Napasulyap si Novem at Maya sa binata dahil malakas ang pakiramdam nila na isang mangkukulam si Lola. Muling nabaling ang atensyon nila sa matanda nang itinaas nito ang litrato at umusal ng mga salita. Ilang sandali inutusan nito ang mga bata na maghanap ng mga insekto sa paligid. Dali-daling sinunod ng mga ito ang utos ni Lola at masaya silang nagbungkal ng lupa upang kumuha ng mga bulate. Kuya, may nakuha akong malalaking langgam mula sa puno ng mangga. Tsaka itong malalaking uod sa puno ng nyugo. Itong ibibigay ko kay Lola. Alam mo, Novem, malakas ang kutob ko mambabarang o mangkukulam si Lola. Di mas okay nga yun eh. Para naman mailigtas natin ang iba pang mga bata. Marami na siguro itong nakuha natin. Ibigay na natin kay Lola. Parang konti pa nga lang to eh. Dagdagan na lang natin mamaya. Baka nagmamadali na si Lola eh. Pagdating nila ng kubo, ay agad na inilapag nila ang garapon sa mesa kung saan naroon si Lola. Napangisi pa ito sa kanila, kaya't kitang-kita ang gilagid ng matanda. O ano pang hinihintay ninyo? Ilagay nyo na sa malaking palanggana ang mga nakuha ninyong insekto. Lola, mangkukulam po ba kayo?
Bakit? Natatakot ka ba sa akin, iho? Hindi po. Pero gusto ko lang po malaman. May kaalaman lang ako sa bahay kang itim. Pero hindi ako likas na masama. Yung mga pinapahirapan ko, ang mga masasamang tao lang naman. Hindi ako nananakit ng inosenteng tao. Oh, Lola, pwede po ba isabay niyo na lang din po sa pagpapahirap ang may-ari ng susi na to? Siya po kasing nagbabantay sa gate para hindi kami makalabas ng poultry. O siya, ilagay mo na lang dyan sa palanggana. Kasama ng litrato ng mag-asawa. Kumuha ka ng patpat at halu-haluin ninyo ang insekto bago takpan ito. Tila naglalaro lamang sila habang salitan silang tatlo sa paghalo ng mga insekto sa loob ng palanggana. Napapahalakhak pa ang matanda sa tuwing binabalik ng mga bata ang mga bulating tumatalsik sa tuwing naghahalo ang mga ito. Wari naglalaro lamang sila. Napuno ng tawanan ng kubo na nooy tahimik. Samantala, habang nagkakasiyahan ng mga bata kasama si Lola Sioneng, ay ganoon na lamang ang takot at pagkabahala ng mag-asawang Omar at Leticia. Dahil tila hinahalukay ang kanilang mga sikmura, nandilat pa ang mga mata ng babae nang may lumabas na bulate sa bibig nito. Ang laki na bulate na lumalabas sa bibig ko. Paano nangyari yun? Teka, parang may gumagalaw-galaw sa tenga ko. Bulate! Bakit ang daming bulate lumalabas sa mga sugat ko? Nakakadiri! Leticia! Tulong! Tulong! Maging si Omar ganun din. Ano nangyayari sa amin? Hindi ko kaya. May kinalaman ng mga batang nakatakas sa nangyayari ito sa amin. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Sina Omar, Ponce, at Roger sumisigaw na rin. Hindi kaya lahat kami rito nilalabasan ng mga bulate sa katawan. May gumagalaw sa tenga ko! Hindi kayo may lumalabas na bulate! Umalingaw-ngaw ang malakas na palahaw ni Omar nang hugutin ito ang matabang bulate sa kanyang tenga. Takot pa naman siya sa uod at bulate kahit malaki ang kanyang katawan. Patalon-talon pa ito dahil sa takot sapagkat parami ang mga insektong lumalabas sa kanyang katawan. Ganun na lamang ang pagtataka ng mga bata dahil sa nangyayari sa kanilang mga amo. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makuha ang bagong susi ng gate upang makalabas ng poultry. Hoy! Saan kayo pupunta? Mga bata! Tulungan niyo ako! Ponce! Roger! Ang mga bata tumatakas! Pigilan niyo sila! Pigilan! Pigilan niyo siyang bumalik kayo rito! Mga animal! Hindi na makatayo ang mag-asawa dahil namimilipit sila sa sakit at sa dami ng mga bulate na lumalabas sa kanilang katawan. Maging sina Ponce at Roger ay ganun din ang nangyayari. Natakot ang dalawa nilang tauhan na mangyari sa kanilang nangyayari sa kanilang mga amo. Kaya't umalis ang mga ito at pinabayaan na lamang ang mga bata na makatakas sa naturang lugar. Kinabukasan, pinuntahan ng mga pulis ang lugar kung saan kinukulong ng mag-asawa ang mga batang biktima. Dahil kusang sumuko ang dalawang tauhan, sa takot at tumulad sila sa kanilang mga kasamahan na binarang. Nasagip ng mga pulis ang mga bata na naglalakad at nagtatago sa gubat. Natagpuan din ng mga pulis ang walang buhay na mag-asawa at dalawang kasamahan ng mga ito. Butas-butas ang katawan dahil pinutakte ng mga insekto. Sa di kalayuan, natanaw ni Lola Sioneng at ng tatlong bata ang patrol car na sumagip sa mga batang kasamahan nila. Kaya't kumaway-kaway sila at sumigaw upang makita sila ng mga pulis. Sige na mga bata, sumama na kayo sa kanila. Malaya na kayo at mag-umpisang mamuhay ng payapa. Lola, sumama na po kayo sa amin. Dito na ako tumanda sa gubat. Kaya dito rin ako mamamatay. Masaya ako nakilala ko kayo mga bata. Allen,
Huwag mong pabayaan sina Novem at Maya ha. Opo, Lola. Maraming salamat po sa tulong niyo. Kundi dahil sa inyo, malamang sinasaktan pa rin kami ni na Omar. Marahil pinagtagpo tayo dahil may rason. Masaya akong mamamatay mga bata dahil naramdaman ko mula sa inyo kung paano ang mahalin at tanggapin ng buong puso. Maraming salamat sa inyo. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan. Maluhaluhang niyakap ng tatlong bata si Lola Sioning bago lumakad palayo papunta sa patrol car. Napangiti si Lola habang tinatanaw palayo ang patrol car. May dumang mga manok sa kanyang harapan, kaya't hinuli niya yon at dinala sa kanyang kubo. Isang mambabarang si Lola Sioning na kinatatakutan sa kanilang lugar. Nanirahan siya sa gubat dahil tinugis siya noon ng mga tao sa pag-aakalang isa siyang masamang tao. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, nabusilak ang puso ni Lola at ginagamit lamang niya ang kanyang kaalaman sa pambabarang upang ipagtanggol ang mga inosente laban sa mapanlamang at mapang-aping mga tao. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kay Cecil at Oliver Ordoño ng Tansa, Cavite. Hi kay Librada Pioquinto from Looc, Romblon. Shout out sa Delgado family, Duga family, Secote family, and Valencia family from Pinamukan, New Washington, Aklan. Belated happy birthday kay Michael Maestrado. Happy birthday in heaven, Kune. Shout out din kina Tina Aranel at Alex Catu. Happy birthday din po kay Delia Catu. Hi kay Cristina Peru from Pasig City. Hi kay Mirasol Masuher from Riyadh, Saudi Arabia. Kumusta na rin po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Riyadh? Mabuhay po kayong lahat. Hi kay Chris Iko from Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay Gina Duque from Israel. Kamusta na rin po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Israel? Shout out kina Billy Ray, Jenny May, at kay Ray Buendia. Greetings coming from Lucy Buendia ng Nueva Ecija. Shout out sa Key Girls ng Alcobar at kay Marinel Herman from Akrabia, Alcobar. Shout out sa lahat po ng mga kababayan natin dyan. Mabuhay po kayong lahat. Hi kay Limay 34. Hi kay Maricel Agustin from Nueva Ecija. Hi kay Yana from Pulilan, Bulacan. Shout out kay Jermang Pinay. Hi kay Hanahen Alberio from Singapore. Shout out sa Magante family at Ikan family from Maragondon, Cavite. Greetings coming from Riz Magante. Shout out kina Ate Auring, Ne, Minda, Faye at Poging J at Marco Nanyes ng Amira Boxes Handicrafts. Shout out kina Mel, Joan, Luisa, Maricon, Edgar and Carlo Mondragon. Lalong-lalo na sa maganda at mabait kong pinsa na si Desiree Ramos. Kumusta po kayong lahat dyan? Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Huwag niyo rin po sana kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking tulong po ang inyong suporta para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Dahil sa lahat ng oras, hindi dahil sa lahat ng oras. Opo, Ay, tatanga-tanga. dapat ba talaga ng bata na ang dami magulang na? Yan, ay opo. Okay po.